Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, landslides o pagguho ng lupa na itala sa ilang lugar sa Manito, Albay dahil sa patuloy na pag-ulan. Ilang lugar at kalsada sa Sorsogon nalubog din sa baha. Ilang barangay sa Mobo, Masbate, binaha matapos umapaw ang ilog dahil sa nawasak na seawall. Ilang bangka nawasak at inanod ng baha. Buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naging produktibo. Pagtulong sa mga Pilipino at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, tinututukan ng Pangulo. Philippine National Police, iginiit na walang halong politika ang pagsasampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kapatid ni Mary Jane Veloso na si Marites Laurente, taus-pusong nagpasalamat sa pamahalaan dahil sa pagtulong sa kaso ng kapatid. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinimok ang mga Pilipinong alalahanin ang mga kababayang sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at kalamidad. It is a joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Many of them are still in shelters. Many of them are still in need. Nalubog sa tubig baha ang malaking bayan ng Mobo sa lalawigan ng Masbate dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shear line. Binaha ang ilang barangay dahil sa pag-apaw ng ilog. Ilang bangka na rin ang inanod at nawasak ang seawall. Pinayuhan na ang lokal na pamahalaan ang mga residente na mag-ingat. Patuloy naman ang pagtulong ng LGU sa mga inilikas na residente. Samantala, ilang lugar at kalsada naman sa Sorsogon City ang nalubog dahil sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Dahil din sa masamang panahon, suspendido na ang klase sa ilang lugar sa lungsod. Si Paul Hapin na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Umapaw na sa tulay na ito ang tubig mula sa Sapa sa Barangay Burabod, Sorsogon City dahil sa walang tigil na pag-ulan sa lugar. Ayon kay Glenda Guantero Dicolas, isa sa mga residente ng lugar, umabot sa hanggang baywang ang baha sa kanilang lugar noong mga oras na iyon. Unti-unti namang humupaan niya ang baha kinagabihan. Umabot naman sa tuhod ang baha sa ilang bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay 13 Martires, Kasiguran, Sorsogon na dulot ng maghapon na pag-ulan. Sa video na kuha ni Jessa Atienza, makikita na dahan-dahan na lumusong sa baha ang mga sasakyan sa lugar. Sa kanyang pinadala na larawan, makikita rin na umapaw na ang tubig sa Maohang River ng naturang bayan. Hindi rin madaanan ng mga maliliit na sasakyan ang bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Rizal, Sorsogon City dahil sa walang tigil na pag-ulan sa lugar. Sa video na kuha ng Sorsogon Police Provincial Office, makikita na hanggang baywang ang taas ng baha sa naturang lugar. Makikita rin sa video na nagtutulungan ang mga residente sa lugar na buhatin ang isang motor matapos na tumirik ito dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, shear line ang weather system na nakaapekto sa buong Kabikolan kung kaya't itinaas kahapon ang orange rainfall warning sa probinsya. Sa kabila nito, sinuspinde ang klase sa Sorsogon City ngayong araw mula sa preschool hanggang senior high school sa mga pribado at pampublikong paaralan sa syudad. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin para sa Balitang Pambansa. Problema ngayon ng mga guro at estudyante ang isang bumigay na tulay sa San Jose Elementary School sa Caramoran, Catanduanes. Kabilang din sa mga bumigay ay ang lupang kinatatayuan ng kanilang school gate sa Sitio San Jose, Barangay Mabini. Ayon sa mga lokal, pasado alas 5 ng umaga nang bumigay ang tulay at lupa. Anila resulta ito ng walang tigil na pag-ulan noong November 30.
Samantala dahil dito mapipilitan muna ang mga mag-aaral at mga guro ng paaralan na dumaan sa alternatibong daan na mas malayo at maputik o di kaya'y sa mismong ilog ng barangay. Sa ngayon ay umaasa ang mga residente na mabilis na matutugunan ng kanilang lokal na pamahalaan ang naturang problema. Naitala ang ilang insidente ng landslide sa ilang lugar sa Manito, Albay dahil sa patuloy na pag-ulan, habang dalawang individual naman ang na-rescue matapos matrap sa rumaragasang baha dahil sa pag-apaw ng ilog. Si Marlon Ato ng PIA sa Balitang Pambansa. Marlon? Magandang umaga, kabi-kabilang minor landslides at mga pagbaha ang naitala sa Bicol region dahil sa shear line kung saan ang buong lalawigan ng Albay ngayon ay walang pasok. Hindi bababa sa 3 barangay sa bayan ng Manito ang nakaranas ng minor landslides. Ilang pag-apaw ng mga ilog ang naitala rin sa naturang bayan ayon sa Manito DRRMO nitong Sabado ng hapon, bunsod ng walang tigil na pag-ulan na dala ng shear line. Umabot sa orange hanggang red rainfall warning ang naiulat ng DOST Pag-asa Southern Luzon itong weekend. Dalawang malalaking na-trap naman sa gitna ng rumaragasang tubig baha sa ilog sa barangay Pawa sa Manito, Albay ang na-rescue ng mga tauhan ng Manito DRRMO, BFP at Coast Guard rescuers. Dalawang minor landslide naman ang natala sa lungsod ng Legazpi kahapon at agad nag-utos ng forced evacuation ng mga opisyal ng barangay Buraguis sa mga residente na malapit sa lugar. Nagkaroon ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar dito sa ilang barangay sa Sorsogon City, kabilang na dito ang barangay Rizal, Burabod, Bulabog at iba pang mga umabot hanggang bewang ang taas ng tubig. Kaagad namang rumisponde ang mga rescuers at local DRRMOs para sa evacuation ng mga apektadong residente sa lugar. Nagdeklara naman ng preemptive evacuation ng lalawigan ng Camarines Sur nitong nakaraang Sabado. Nagdeklara rin ng walang pasok ngayong araw sa mga paaralan sa lungsod ng Sorsogon pati na rin ang lalawigan ng Camarines Norte ngayong araw. Simula kagabi ay wala ng ulan dito sa lalawigan ng Albay. Sa inisyal na impormasyon ng Office of Civil Defense Bicol ay umabot sa 226 na pamilya ang nailikas at kumakatawan ito ng 661 na mga individual. At mula sa PIA Bicol, Marlon Aton para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Marlon Ato. Samantala, walang pasok ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line. Kabilang sa mga lalawigan na nagsuspindi ng klase ay ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Wala ding pasok ang mga paaralan sa lalawigan ng Quezon, Cebu at Marinduque. Ayon sa huling ulat ng Pag-asa, apektado rin ng shear line ngayong araw ang Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Western Visayas, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nananatiling nakafocus sa kanyang trabaho at misyon na pagandahin ang Pilipinas sa gitna ng nararanasang ingay sa politika. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hindi nawawala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang focus upang ituloy lang ang trabaho at misyon nito sa gitna ng napakaingay na nililikha ng politika sa bansa sa kasalukuyan. Ayon sa punong ehekutibo, nananatiling nakatuon siya sa kanyang misyon at trabahong pagandahin ang Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na tuwing may ingay na nagaganap na maaaring lumikha ng destruction sa kanyang mandato, ay kanya na lamang binabalanse ang sitwasyon. Ang iniisip na lang niya, sabi ng Chief Executive, sa ganitong mga sitwasyon ay kung bahagi pa ba ng kanyang trabaho na makipag-away at makipagdebate sa mga walang kwentang bagay. Pero sa bandang huli, sabi ng Pangulong Marcos, ay malinaw sa kanyang isipan kung ano ang kanyang trabaho at mandato. Ito ayon sa Pangulo ay ayusin ang Pilipinas at ito anya ang kanyang tutuparin. Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Sa kabilang dako ay hindi nakakakita ang ilang observers na uusad ang tinatangkang people power laban kay Pangulong Marcos ng mga taga-suporta ng magamang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pulitzer Prize winning journalist Manny Mogato, malayong-malayo ang nangyaring EDSA 1 at EDSA 2 sa sinusubukan ngayon na makabuo ng maraming tao sa EDSA Shrine. Ayon kay Mogato, spontaneous at kusa ang naging pagpunta sa EDSA noong 1986 ng mamamayan, hindi katulad ngayon na hindi alam ng mga taong nagpunta sa EDSA Shrine nitong mga nakalipas na araw
kung bakit sila naroroon. Unang-una, hinakot po yan, no? May nagsasabi na may mga boost na nagdala sa mga tao dyan, no? At hindi alam ng iba kung bakit sila nandun sa EDSA Shrine. At sa gitna ng umiiral na banta ay hindi naman nagpapapigil dito ang Pangulo. At sa katunayan ay dalawang aktibidad ang nakalinya ngayong umaga na daluhan ito. Ito ay ang gagawing pangunguna sa gift giving sa Marilac Hills and Heaven for Women sa Muntinlupa ngayong umaga at ang gagawing pagbisita sa Boys Town Complex sa Marikina. Pagdating naman ng hapon ay may aktibidad pa din ang Pangulo at ito ay ang gagawing pagharap ng Presidente sa magka-courtesy call sa kanya na board members ng Fund for Responding to Loss and Damage. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Sabay sa paggunita sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, binisita ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. May Balitang Pambansa si Bien Manalo ng PTV. Napaluha na lamang si Nanay Nida nang maikwento sa amin kung gaano kasakit para sa kanya na makitang tinutupok ng apoy ang kanyang bahay na matagal na panahon niyang pinaghirapan. Isa kasi ang kanilang bahay sa mga naabo sa sunog na sumiklab sa Isla Puting Bato sa Tondo, Manila noong nakaraang linggo. Sa ngayon ay sa kanyang maliit na tindahan sa Luneta, pansamantalang nanunuluyan si Nanay Nida kasama ang kanyang mga anak. Wala talaga eh. Walang napulot. Kaya eto kami ngayon, nag-aantay na lang kami kung kailan kami makakatanggap ng tulong. Kasabay ng ika-161 komemorasyon ng Bonifacio Day, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga biktima ng sunog. Bago yan ay personal muna niyang binisita at kinumusta ang kalagayan ng ating mga kababayan na pansamantalang nanunuluyan sa Delpan Evacuation Center. Umabot sa 21 million pesos na financial assistance ang naipamahagi. Nakatanggap ng tig 10,000 piso at family food packs ang bawat pamilya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Habang namahagi naman ng mahigit 2,000 kumot at banig ang Office of the President. Kaya huwag niyo pong alalahanin, andito po ang city government, andito po ang national government, lahat po ng ahensya ng pamahalaang nasyonal. Kung ano man ang inyong pangangailangan, kami po ay nandito upang ibigay at idulot sa inyo kung ano pang serbisyo ang kinakailangan ninyong lahat. Sa tala ng Manila City Public Information Office, mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng halos 7,000 individual ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Nagtalaga na rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng disaster responders at mga social worker para umagapay sa mga evacuee. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong BBM sa natatanggap po namin ngayon. Dahil po ito kahit na malaking tulong na po ito sa amin. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumutulong sa amin, sa buong lahat ng ahensya ng buong gobyerno. Lalong-lalo na po sa amin, Presidente na si Bongbong Marcos. Dahil sa amin, sa kunang nangyayari sa amin dito, malaking bagay po ang natatanggap namin. Nauna ng tiniyak ng LGU na magbibigay din sila ng financial assistance maging ng house reconstruction materials. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pumigil sa planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit niya hindi naman mababago ng impeachment ang buhay ng mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer. Hindi sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panawagan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kabila ng pagbatikos ni Vice President Duterte laban sa administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi makakabuti sa sampay ng Pilipino ang anumang hakbang na ipa-impeach si Vice President Duterte. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup.
Kinumpirma rin ni Pangulong Marcos Jr. ang kumalat na text message kung saan hinimok niya ang mga mababatas na wag nang ituloy ang impeachment kay Vice President Duterte. Natanong din si Pangulong Marcos Jr. kung ang relasyon nito kay Vice President Duterte ay nasa point of no return na o hindi na maaring maayos. Sinabi niya na never say never na nangangahulugan na hindi nito isinasara ang kanyang pinto sa posibilidad na magkaayos silang dalawa. Naging abala si Pangulong Marcos Jr. sa ilang aktibidad sa Quezon Province. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo sa pagtulong sa mga kababayan natin sa iba't ibang probinsya. Tinutukan din ng Pangulo ang mga hakbang sa pagpapalago ng ekonomiya. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang linggo sa isang maikli pero produktibong working visit sa United Arab Emirates. Inilatag ng punong ehekutibo ang kahandaan ng bansa para mas mapalalim pa ang relasyon ng Pilipinas at UAE. Patunay dyan ang mga napirmahang mga kasunduan na kapwa mapapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, a digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. Pagbalik ng Pilipinas, agad na pinangunahan ng Pangulo ang pulong kasamang economic managers. Napag-usapan ang upgraded credit ratings ng bansa. Nagbaba rin ng direktiba ang Pangulo na dapat tiyakin na may sapat na pondo ang mga priority project ng pamahalaan sa susunod na taon. Biyernes, pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng isang private flour mill sa Sariaya, Quezon. Ayon sa punong ehekutibo, makatutulong ito sa pagpapatatag ng food security ng bansa. Ayon naman sa kumpanya, sumasalamin ito sa kanilang pagiging kumpiyansa sa paglalagak ng pamumuhunan sa bansa. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng nasa mahigit 11,000 certificates of condonation and release of mortgage sa nasa 9,811 na agrarian reform beneficiaries sa Lucena City. Bumubura ito sa kabuuang 441.71 million pesos na halaga ng pagkakautang ng mga benepisyaryo. 15 e-titles naman ang ipinamahagi na may kabuuang mahigit 30 hektarya ng lupa. Binisita rin ng Pangulo ang Southern Luzon Command o SOLCOM sa Camp Guillermo Nakar sa Lucena City, kung saan hinimok niya ang tropa na huwag magpaapekto sa ingay ng politika. Bili ng Pangulo sa mga sundalo, manatiling nakatuon sa kanilang misyon na protektahan ang bansa at bawat pamayanan. Imbes na sayangin ang panahon sa pagpatol sa mga bagay na anyay, wala namang katuturan. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang SOLCOM sa pagsawatan nito sa insurhensya sa kanilang nasasakupan. Nanguna rin ang Chief Executive sa turnover ceremony ng Korea Partnership for Innovation of Agriculture o COPIA Greenhouses Post-Harvest Facilities sa mga farmer beneficiaries sa Lucban, Quezon. Layo nito na mas matulungan pa ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang income sa pamamagitan ng innovative production. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sundalo na tumutok na lang sa kanilang mga misyon na protektahan ang bansa at iwasang magpaapekto sa ingay ng politika. Sa kanyang pagbisita sa Southern Luzon Command o SOLCOM sa Lucena City, nagbili ng Commander-in-Chief na huwag sayangin ang panahon sa pagpatol sa mga bagay na walang katuturan. Samantala, pinuri ng Pangulo ang SOLCOM sa matagumpay nilang kampanya laban sa insurgency sa kanilang nasasakupan. Dahil dito ay mas matututukan ang transition sa external mula sa internal defense sa gitna ng kasalukuyang geopolitical tensions. Hindi rin nakaligtaan ng Pangulo na purihin ang mabilis na pagtugon at pagtulong ng sandatahang lakas sa panahon ng kalamidad. Balita mula sa PNA, binigyang diin ng Philippine National Police na walang halong politika ang pagsasampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at iba pa. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, ito'y alinsunod lang sa kanilang constitutional mandate na magpatupad ng batas. Dagdag pa ni Marbil, ang tungkuling ito ay para sa lahat anuman ang posisyon sa pamahalaan. Ipinapakita rin nilang walang pinipili ang PNP sa pagpapanatili ng hustisya
Mayroon namang legal mechanism para matiyak ang pagiging patas at may due process kaugnay sa kanilang isinampang reklamo, kabilang sa mga inihaing reklamo laban sa pangalawang Pangulo at sa mga security officer nito sa Quezon City Prosecutor's Office ay disobedience to person in authority, direct assault at grave coercion. Kaugnay nito sa naging insidente sa Kamara at Veterans Memorial Medical Center nang ilipat ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Nakalaya na mula sa contempt order ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulaika Lopez. Lumabas ng Veterans Memorial Medical Center si Lopez pasado alas 6 kagabi. Ayon sa inilabas na release order na nilagdaan ng chairperson ng komite na si Congressman Joel Chua, kailangan munang tiyakin na maayos ang kalusugan ni Lopez bago siya palabasin ng ospital. Samantala, inilabas ang release order para matiyak ang pagdalo ni Lopez sa lahat ng hearing ng komite. Samantala po, nagpasalamat si Mary Tess Laurente sa pagtutok ng pamahalaan sa kaso rin ng kanyang kapatid na si Mary Jane Veloso na nakatakda ng iuwi ng Pilipinas. Ikinuwento naman ni Laurente ang pang-aabusong naranasan mula sa kanyang employer, si Alan Francisco ng PTV sa Balitang Pambansa. Nakabalik na kahapon sa bansa ang kapatid ni Mary Jane Veloso na si Marites Laurente matapos ang higit isang taong painilbihan nito sa Dammam, Saudi Arabia. Sa paggabay ng Labor Attaché ng Pilipinas sa Dammam, nakauwi si Marites sa kanyang bayan sa Nueva Ecija. Binigyan ng scholarship sa TESDA at 50,000 pisong tulong pinansyal. Sa naging panayam ng Ulat Bayan Weekend kay Marites, inilahad niya ang pang-aabusong naranasan mula sa kanyang employer. 2 beses po kasi na nangyari na noong unang beses po na sinabi sa akin nung amo ko, pinapakitaan niya po kasi ako ng mga malalaswang litrato, malalaswang video na sabi ko sa kanya ayoko nun. Tapos nung minsan habang naghuhugas ako ng plato, inaka po niya akong patalikod, sabay hawak po sa maselang bahagi ng katawan ko. So, sinumbong ko po yun sa amo kong babae. Kaya lang po, yung pagkakasumbong ko po dun sa amo kong babae, sa halip na mas parang nakatulong po sa akin, parang mas nakasama pa kasi simula po noon, naging na po yung amo kong babae sa akin, nagbibintangan na niya ako ng kung ano-ano, hindi po siya naniniwala. Ang detalyeng ito ay una niyang nasabi kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak nang sila'y magkausap nang bumisita ang kalihim sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija. Nung nag-video call po ako sa asawa ko po, nandito po si Secretary Kakdak po sa bahay namin. Dito po kila Nanay Celia. Kaya nung nalaman ko po na nandito sila, sabi ko po sa asawa ko na kausapin ko kasi hihingi ako ng tulong. Samantala, taos-puso namang nagpapasalamat si Marites sa mabilis na tugon ng pamahalaan sa kaso rin ng kanyang kapatid na si Mary Jane. Ako po mas masaya rin po na sa wakas po, pagkalipas ng halos mahigit 1 dekada, makakasama na po namin ulit si Mary Jane. Mabubuo na po ulit yung pamilya namin, kami magkakapatid, mabubuo na ulit. Masaya po. Sa ngayon, naghahanda na ang kanilang pamilya sa pagsalubong kay Mary Jane na higit 10 taon ding nagdusa at nawalay sa kanila. Para sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Pinangunahan naman ng first couple na sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang Christmas tree lighting sa Malacanang. May simple at makabuluhang mensahe din ng Pangulo sa mga kababayan nating biktima ng mga nagdaang bagyo. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Higante at puno ng palamuti na Christmas tree na ito sa Malacanang, muling pinailawan at nagbigay kasiyahan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mismong
si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa taunang Christmas tree lighting. Simple pero makabuluhan ang mensahe ng punong ehekutibo na muling binigyan diin ang pagmamahalan at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. It is a joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Many of them are still in shelters. Many of them are still in need. Kinilala rin ng Pangulong Marcos ang katapangan ng mga Pilipino na hindi agad sumusuko at patuloy na bumabangon ngayong paparating ang Pasko. And my Christmas wish is that despite everything, that no Filipino has, every Filipino should feel somehow Christmas. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart. In every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. Tampok din sa programa ang pagkilala sa mga nagwagi sa ikatlong taon ng Isang Bituin, Isang Mithiin. Ito ay ang nationwide lantern making contest sa iba't ibang state colleges and universities sa bansa na layong bigyang pugay ang talento ng mga Pilipino sa paglikha ng mga parol. Nakatanggap ng 1 milyong piso, laptop at iba pang gantimpala ang nakasungkit ng grand prize. Our theme this year is about hope and resiliency. So it's beautiful because the paroles that all the students made, we partnered with DepEd this year. Tinanghal din kagabi ang Puso ng Pasko, 1 oras sa Ballet Alice Reyes dance performance. Exciting ang bawat indak na sinabayan ng musika ni Master Ryan Cayabyab. My experience here is really good. So dun po sa ballet, I really liked it because my sister also dances, and also I felt the spirit of Christmas. Sobrang ganda po ng performance ng mga tao pong nag-perform sa stage. Sobrang ganda po, sobrang napakanga po nila ako. Naghandog din ng Christmas caroling ang tinaguriang Father of Christmas Songs na si Jose Marie Chan. Kasama niya ang Pinoy theater actress na si Carla La Forteza. Proyekto ang event ng Office of the President at Social Secretary's Office. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilla, Balitang Pambansa. Alamin muna natin ang lagay ng panahon dyan sa Pag-asa si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa. Live, Denise. Naomi, maulan ng iba't ibang bahagi ng bansa pero hindi yan dahil sa bagyo, kundi dahil sa 3 iba't ibang weather systems. Wala pang bagyo, pero kaliwat kanan na ang pagbaha sa ilang mga lugar ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shear line, intertropical convergence zone at hanging amihan. Shear line ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Region 2 gaya ng Isabela, Quirino at Aurora. Malamig na hanging amihan naman ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera. Ang shear line po ay pagsasalubong ng hangin. So, meron tayong amihan na nanggagaling dito sa may northeast at meron tayong easterlies na nanggagaling dito sa east. So, kapag nagbanggaan yung dalawang hangin na yun, gumagawa sila ng mga ulap. Yung mga ulap, yun yung nagdadala ng mga thunderstorm, ng mga pag-ulan na nagpapabaha dito sa may, lalo na sa gawin ng eastern side nitong Bicol, Eastern Visayas at sa may northeastern Mindanao. Sa Sorsogon, umabot hanggang leeg ang taas ng baha na nagresulta sa paglilikas ng mga residente. Ang mga lugar tulad ng Del Gallego, Camarines Sur at Catanduanes ay nakaranas din ng pagbaha dulot ng patuloy na ulan, kaya't ang mga residente sa mga mabababang lugar ay kailangang mag-ingat. Sa Sarangani Province, isang paaralan ang binaha at inasahan din ng pagtaas ng mga alon at peligro ng bagbaha.
Sa Camarines Norte naman, nasa 553 pamilya o kabuuang 1,305 na mga individual ang nailikas sa 19 na evacuation centers sa lalawigan at patuloy ang mga paghahanda para sa mga posibleng panganib ng pagbaha at landslide. Sa shear line po, katulad nitong mga nangyari ng nakaraang araw, more than 24 hours tumatagal ang kaulapan natin over yung ating mga areas na concerned. So, kapag po nagtatagal siya ng ganong katagal, 24 hours or more, na-overwhelm, na sumusobra ang paulang tubig at hindi kinakaya ng mga kailugan natin, hindi kinakaya ng mga urban areas yung ating mga drainage system, kaya nagpapabaha talaga. Samantala, ang Ilocos Region at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay nakakaranas ng cloudy skies at mga isolated light rains dulot ng northeast monsoon. Habang sa ilang mga lugar ng Mindanao, inaasahan ang mga localized thunderstorms na magdudulot ng mga isolated rain showers at posibleng mga flash floods. Nagdudulot naman ng mga katamtaman hanggang malalakas na alon sa silangang bahagi ng Luzon na medyo mapanganib sa mga mangingisda at mga sasakyang pandagat. At sa Eastern Luzon, ang mga alon ay maaring umabot ng 2.1 hanggang 3.4 meters, kaya pinapayuhan ang mga magpapalaot na mag-ingat. Para naman sa walang pasok sa mga apektadong lugar, suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa Albay, sa Camarines Norte, sa bayan ng Castilla sa Sorsogon, sa bayan ng Santa Cruz sa Marinduque, sa bayan ng Balete sa Aklan at sa bayan ng Boljoon sa Cebu. Mula naman preschool hanggang senior high school ang suspension ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Atimonan sa Quezon at sa lungsod ng Sorsogon sa Sorsogon. Paalala ng Pag-asa, paghahanda pa rin ang importante para sa lahat ng lugar. Kung sakaling masustain ng shearline ang lakas nito at sa Cagayan Valley at sa Southern Luzon, magpaulan. Yan ang pinakauling balita mula rito sa Pag-asa. Denise Osorio para sa PTV Manila para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Denise Osorio. Samantala, namataan ang isang Russian attack submarine sa karagatan ng West Philippine Sea nitong nakaraang mga araw. Ayon sa mga nakakita, ang underwater vessel ay ang Russian Navy UFA, isang uri ng Kilo 2 class diesel electric submarine. Nakilala din bilang isang highly advanced silent submarine na mayroong kakayanan na magpalunsad o maglunsad ng mga missile. Namataan ang Russian submarine na 148 kilometers o 80 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro noong November 28. Dahil dito, agad namang nag-dispatch ng aircraft at warship ang Philippine Navy para tukuyin at i-monitor ang galaw ng UFA, kung saan dahan-dahan umano itong binaybay ang territorial waters ng bansa patungong norte habang nakasurface sa karagatan. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad hinggil sa naturang pangyayari at naging pakay ng Russian submarine sa pagdaan sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Hatid sa inyo ang komprehensibong pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.